Sabi nga natin, mula noon hanggang ngayon, siya'y tapat sa bawat isa atin. Amen? God is faithful. God is faithful. So good morning sa atin lahat. Tayo po ngayon ay nasa first service. So glory to the Lord sapagkat yung word na ating inawit kanina, it is true. Let us always claim the goodness of the Lord. He is faithful. Amen? Amen po ba? So praise God, praise God. Okay. Ang buwan po ng Marso, bagamat marami magbe-birthday, ay ang buwan ng Marso ay ating pong anibersaryo. But because of the present condition of our, not only Philippines, but nation, nasa adjustment po tayo at patuloy nating sinusunod ang lahat ng protocol from the government. So wala po tayo crowd na anniversary. Dati tayo po ay nagkakaroon ng crowd gathering. Yung pong ating po mga community house churches ay nagagathering tayo in one place. So ito po ay nagkaroon tayo ng gathering sa LSPU. And praise God, ang pagtitipong yon ay naluwalhati ang Diyos sapagkat mula po sa ating mga community house churches ay nagpuntahan doon. So kaya naman i-accommodate yung numbers ng ating communities. More or less ay 500. Ito nakaraan po, before pandemic tayo nag-anibersaryo dito po sa may, eskwelahan yon? Yung covered court ng isang paaralan na San Pablo. Pero tayo pinasa preparation ng March noon, last year, iba na ba ang COVID? So yung preparation ay nautlot, pero hindi kayang pigilan ang pagdiriwang. Amen? Kaya po ngayong buwan, tayo po ay magkakaroon po ng series of anniversary. Every Sunday is our anniversary. Amen. Di po tayo pwede mag-crowd kasi bawal, no? Pero ang kalayaan ng pagsamba ay ating ginagawa namang araw-araw. Amen. It's time to celebrate wherever you are. Kayo man po ay nasa sa inyong mga tahanan. Tayo magdiwang ng ating pasalamat dahil ang Diyos ay buhay na kumikilos at nagbabatay sa bawat isa. Amen. Kaya may nagtatanong, saan ba ating anniversary? So ang ating anniversary, linggo-linggo meron po tayong word at ang last Sunday po ng March, the same service here in our sanctuary, face-to-face, with a few numbers required by the government. So, ito katulad din ito. Amen? Kaya last Sunday ay 2 services pa rin tayo. Pero meron po tayong greetings. Lahat po ay magsasagawa ng group greetings. Amen? Kaya kayo mga nag-online na nanonood ito, kahit kayo nasa abroad, you can send to me the greetings. Amen? Na kayo nakakapanood ng Life in Christ sa live stream natin. And mag-video lang kayo ng 3 minutes, greetings, at atin pong yang ipapalabas at tayo magdiriwang. Amen? So I believe lahat naman ng sector at lahat ng community ay nagkakaroon na kayo ng pag-usap para dito. Amen? Amen po ba? Praise God, napakabuti ng Diyos. Ang ating pong tema ng buong taong 2021, Life in Mission. Sabihin nga natin, Life in Mission. Alam nyo, 2020 ay naging rema sa akin ang word na ito about back home, back home. Yun yung word. Kada ko pray back home. Sabi ko, Panginoon, ba't may word sa akin back home? So, ang ibig sabihin, time na kung saan ang major plan of God to strengthen the home, to share the Word of God, at balikan ko yung mga lugar na akin napagpastoran. And praise God, mamaya po second service, darating po ang leaders ng Los Baños, magkakaroon po tayo ng commissioning
Dahil ang ganda ng ginagawa ng Diyos sa Los Baños. Meron po tayong 3 major house churches sa Mayundon at sa Bay Garden. So yung Mayundon ay growing at nakatutuwa po sapagkat fertile ang place, talagang very first time na sila'y makarinig ng Word of God. Amen? Amen po ba? Na talagang mawiwin mo sila from different religion, then sila ay nagkakaroon ng relationship sa Panginoon. Amen. Kaya ito ang panahon. There is a crown of soul winning in heaven. To strengthen our brethren, it is part of maturity. But there is no crown. But the Bible, there is a few crowns of righteousness, and one of the best crown na binibigay ng Panginoon is crown of soul winning. Yung bang tayo nakapagdadala ng kaluluwa sa paanan ng Panginoon. Amen? Tayo nagpapasalamat ang Life in Christ. Sabi ko nga, Lord, ito ang panahon. Mahalaga ang lahat ng bagay. Pero ibigay mo sa amin ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay. Ito ay ang ibahagi ang salita ng Diyos. Amen? Kahapon, nagpunto po kami ng Muntinlupa sa kulungan. At may dinalaw kaming special someone at purihin ng Panginoon, nagpray, at ang Diyos ay kumikilos. Amen? So today, our first Sunday message, let us turn our Bible in the book of John chapter 4, verse 34 to 35. My food, said Jesus, is to do the will of God, to Him who sent me, and to finish His work. Sabi natin, to finish His work. Jesus Christ talking from this verse, if you read the Bible, if your Bible is, meron pong tinatawag na red letter edition, written sa kulay pulang word ang salitang ito. Meaning, ang Panginoong Hesus mismo ang nagsasalita sa mga talatang ito. Espesyal at napakahalaga. Amen? Sabihin natin, mahalaga ang salita ni Jesus. Some of the Bible, from the New Testament, God given revelation to Peter, God given revelation to Matthew, Mark, Luke, and John, and Apostle Paul, more or less 13 books or epistle, ang kanyang ginawa, inspired by the Holy Spirit. But in the book of John, directly from the mouth of Jesus Christ, ang word for word. Amen? Kaya ang salitang ito ang ating pong pag-uusapan. Ang sabi ng Bible, my food. Sabi nga natin, my food. Jesus said, ang sabi dito is to do the will of Him, referring to the Father, who sent me, and to finish His work. Sabi natin, to finish His work. Kaya ang bawat mananampalataya ay binigyan ng Diyos ng misyon. Sabi nga natin, misyon. Ba't sinabing misyon? God's mandated for a mission, and we as Christians, we are doing this because of the great co-mission. Sabi natin, co-mission. Pag sinabing co, kasama ka doon. Merong co-worker, merong tinatawag na, ano nga ba yung pumipirma? Co-maker. Ang ibig sabihin, the same. So, ang misyon natin ginagawa ay hindi lang ito galing sa Life in Christ, kundi ito ay ipinag-utos ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi nga natin, I am a finisher. Bagamat patapos na ang daigdig, hindi natin alam, may nagsasabing Abril daw. Ang aga naman. Isang libro ang nabasa ko noon, 30 years ago. Hindi ko sabihin yung libro. Ang computation niya doon ay 2030. 2030 ay magkakaroon ng tinatawag na coming of Christ. So wala naman nakakaalam. Pero maraming theologian and genius from the Bible, kinukompute ang taon. Pero hindi natin pag-uusapan yon.
Ang pag-uusapan natin ay ano ang dapat natin gawin habang tayo naghihintay. Amen. Sino dito ang pag may bisita ay hindi mapakali? Amen. Pag may bisita, kung ano niluluto. Diba? Kasi gusto mo, prepare ka pagdating ng bisita mo. Amen. Iba, nagpapalit ng kurtina. Naalala ko nanay ko, pag may bisita, yung mga nakatagong unan, nilalabas. Naka-army roll pa. Alam niyo ba army roll? Yung punta ng unan, inilulubog sa gawgaw. At pag inuna mo, ang sarap tulugan. Bakit? Espesyal. Hindi mo alam ang oras ng bisita. Amen? Kaya sabi nga, ano oras na darating? Hindi ko alam ang oras. Kahit tayo ay narito pa. Aalis ang asawa mo, o darling, ano oras ka darating? Ay hindi ko makukumpit ko ano eksaktong oras sapagkat hindi natin alam ang sasakyan. Pero alam ko ang aking pag-alis. Ngayon. Ang Panginoon ay umalis. At sa aklat ng Gawa, ay nakita ng isang babae na ang mga disipulo ay nakatingin sa itaas. At pagkatapos ay si Jesus ay dinadala, umaalis, papunta sa langit. At ang sabi nung isa, ba't kayo nakitangala? Yung Jesus na yung tinitigalang umalis ay darating. Amen? Pero napaka-timeless sapagkat ang Panginoon ay umalis, hindi siya nagkaroon ng kahulangan. Ang sabi dito, to finish His work. Sabi natin, to finish His work. Ano yung tinapos ng Panginoon? Ang tinapos ng Panginoon, the great story from the cross is redemption for the fallen humanity. God finished the solution, redemption for the fallen humanity. Nahiwalay ang Diyos. Kaya ang sabi nga ng Bible sa Romans 3:23, lahat tayo nagkasala, hindi tayo nakaabot sa panuntunan ng Panginoon at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero praise God, dumating ang Panginoon, ang sabi ng John 3:16, na parito ang anak ng tao para tayo tubusin sa ating pagkakasala. Amen? Na ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak upang ang sino mang manampalataya at kumilala sa Kanya ay hindi mapahamak bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabihin mo sa tabi mo, kasama ka doon. Pero hindi lang tayo kasama ang ating pamilya. That is the word that the Lord entrusted to every one of us. The finished work of Jesus Christ done at the cross of Calvary when Jesus Christ died and resurrected. But ano yung sinasabing Great Commission? To share the greatest story of the cross for the salvation of every people. Hindi na muling babalik ang Panginoon upang mangaral ng kanyang salita, upang mapako muli sa krus. Ibinigay sa bawat mananampalataya ang isang dakilang misyon na habang tayo sa lupa at ating hinihintay ang Panginoon to do the will of God who sent us. Lahat tayo isinugo ng Panginoon. Amen? Huwag tayong maging kampanting umupo. Huwag tayong maging kampanting to enjoy the blessing of the Lord. Huwag tayong magkampanting to work, to do your work, to do your business. Alam niyo mga kapatid, lahat ng yan ay maglalaho. Pero isang ating ginawang mananatili ay ang ating pangaral na salita ng Diyos na meron kang tatanggapin na korona pagdating ng panahon. The unfinished work of Jesus Christ is not to save. Nailigtas na niya at nagkaroon ng salvation ng tao. But we need to share. We are sending by the Lord. Isaiah chapter 6, sinabi doon, whom shall I send? Whom shall I go for us? And Isaiah said, here I am, send me. So makikita natin, may nagboluntaryo. Alam nyo, to do the Great Commission, it is not the appointment given to the Lord to you. Kailangan tayo magboluntaryo, katulad ni Isaiah. Nag-volunteer siya. Hindi siya in-appoint, hindi siya binoto, hindi lang siya kinumisyon. He himself recommend to the Lord, send me, send me. Amen? At ako'y naniniwala, ang panahong ito, ang Diyos ay nagsusugo sa bawat isa atin. We are all ambassadors. We are all sending leaders to the harvest field. Tapusin natin ang verse na ito. Let us go to verse 35.
John 4. Ano sabi ng Bible 34:35? Do I say 4 months more than the harvest? I tell you, open your eyes and look at the harvest. They are ripe for harvest. Alam niyo, ibinigay sa akin ng Panginoon as a Life in Christ family. We will challenge everyone to do the mission for 4 months. Are you willing to do? How many days? 4 months. From today, March 1, March 7 per Sunday, March, April, May, June, July. Pwede ba tayong gumawa na makapaghandog tayo ng kaluluwa sa Diyos? Kahit hindi mo madala sa church. My principle is that sinishare natin ang Word of God hindi para magkaroon ng laman ng simbahan, kundi maligtas. Amen? Kasi baka dumating sa point na hindi na tayo nagsishare ng Word of God sapagkat hindi madagdag sa church. Malayo naman ang Life in Christ sa bahay mo, ba't kita magsisharean? Ang motibo mo lamang ay madala sa church at makaupo. Hindi yun ang motibo ng pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ang motibo natin ay madagdag sa langit. Maliligtas ang marami. Amen? Ang upuan sa church, numero lang yan. Maganda church mo, hindi maganda church mo, umuupa ka, it is not the matter from the Lord. The matter is, we need to win soul for 4 months. Amen po ba? Bilang anniversary gift natin sa Panginoon. Kasi, tatayo lahat tayo sa Panginoon. Yes, ikay ligtas, sabi ng Bible. Pero lahat ng ginawa mo, dadaan sa apoy. Kung ito ay dayami, kung ito ay kahoy, kung ito ay putik, kung ito ay silver o ginto. Ang sabi ng Bible, ikay ligtas. Pero ano ang ginawa mo nung dumating sa apoy, nasunog, wala kang nadalang kaluluwa kahit isa. Kaya in 4 months, I challenge everyone. A good challenge. Are you ready for the 4 months? Crisis life, are you ready 4 months? Kahit kayo nasa abroad, mag-share ka ng kapwa mo OFW. Yes, maraming leaders active sa church, pero hindi nag-win soul. At kung tatanungin, kung ipoprofile, mula nung ikay na born again, meron bang tumanggap sa Panginoon na ikaw mismo nagpatanggap? The big question. And meron tayong 4 months. Amen? Amen. Kasi hindi natin alam. Alam niyo, yung kaibigan kong pastor, inilibing no isang araw. Hindi pa naman ako doon. Amen? Malayo pa. Pero ang point ko ito, hindi niya alam nung araw na yun na siya kukunin ng Panginoon. Yung isa sa naging contact person ko sa Rizal, na doon ako natutulog na ako'y nagpapioneering, si Marianita, ang kapatid ni Nanay Normita, namatay kahapon ng tanghali. Nung mabalita ko, isinid sa akin ng anak, yun yung lugar na talaga tinutuluyan ko noon. Pag ako humahayo sa bandang Biu yan, iniiwanan ko asawa ko sa amin, natutulog ako doon, nag-house to house. Na ngayon ay ang dami ng kaluluwa na nagpapastore si Pastor Joseph. Hindi naman aking kaluluwa eh. Naku niyo po ba? Amen. Ang mahalaga, naligtas sila. Doon ako'y pumunta sa burol ng patay sa bae ng pastorin na matay, ang dami lumapit sa akin. Pastor, kilala kita. Ikaw po yung nagpastor dito sa bae. Ang sabi ko, hindi na tayo nagkakadaupang palad. Pero ang mahalaga, nagpapatuloy kayo sa Panginoon. One day, kung meron local church gathering, one day, magkakaroon ng universal church gathering in heaven. Nagpioneering ako ng Tawi-Tawi, Sambuanga, hindi ko na mabilang. At ngayon, walang pago tayo nagsishare ng Word of God. Kasi, sabi ko nga, until the last breath of my life,
I will share the gospel. Sino magbabahagi? Kaya dito makikita natin, meron pong sinabi dito, I tell you, open your eyes. Ang kasi minsan na nakikita lang natin, yung mga pagpapalang ginagawa ng Diyos, yes, it is given. Pero sabi ng Bible, pag meron isang kaluluwa na nanumbalik sa Panginoon, libu-libong anghel ang hindi magkawa, mayaw sa langit. Kahit anong blessing mo, walang nagpapalakpakan sa langit. Amen? Magkaroon ka ng condominium, walang papalakpak sa langit. Magkaroon ka ng lahat ng naisin mo, walang papalakpak sa langit. Pero pag merong isang kaluluwa na lumbalik sa Diyos, libu-libong anghel ang nagpapalakpakan sa langit. Amen? Gusto ba nating yumanig ang langit? Life in Christ, listen to this. Our anniversary is limited to gather every community churches. But we need to share the Word again. Amen? Meron lang kung ilang bagay po na bibigyan pansin dito. Let us open our Bible in John chapter 4, verse 39. Let us revisit the great story of the Samaritan girl. Isang babae na makasalanan, isang babae na sinabi ilang lalaki na ang kinasama, isang babae na kung saan ay marumi sa maraming tao, pero isang babae nung binago ng Panginoon ay nagbahagi ng kanyang testimonya, nagbahagi ng kaligtasan. Alam niyo, minsan ang qualification nakala natin, wala pa naman akong kakayanan. I'm not mature enough or holy enough to share the gospel. Itong babaeng ito, immoral. Pero nakaranas ng pag-ibig, nakaranas ng pagpapala, ng kaligtasan, hindi niya na sarili. At ibinaba niya yung kanyang jar. At ang sabi dito, many of the Samaritan from the town believed in him, to Jesus, because of the woman's testimony. He told me everything I ever did. Ang problema sa atin, wala na tayong patotoong ginaganap sa ating kapwa. Napakaraming mabubuting bagay. Amen? Hello? I'm so blessed isang araw, ginader ang kamag-anak dahil nag-birthday ang kapatid. Pero ang sabi niya, ang reason kung bakit nais ko i-gather ang aking kamag-anak ay hindi para sila pakainin, kundi makarinig ng kaligtasan ng Diyos. Amen. Mula liliw nagbabaan ang kaanak. And I stand at the front and I share the gospel of the Lord and praise God. Ang kamag-anak ay tumanggap sa Panginoon. Amen. We need to share the word of testimony to your loved one, to your families, to your friends, to your relatives. Dahil ikaw lang yung nakaranas ng Jesus at ikaw ang magpapatotoo patungkol kay Jesus. Amen? Ang ibig sabihin, nasa atin ang mga solusyon na kailangan natin. Kaya sa ating ika-10 taon, 10 taon na ba? Ika-9 na anibersaryo, sa loob ng 4 na buwan, tayo po'y magkakaroon ng rally of evangelism. Life in a mission, in 4 months, you will testify the goodness of the Lord to your loved ones, to your friends, to your neighbor, sa iyong mga tauhan, dahil itong panahon na hindi nating alam ang mangyayari. Amen? Are you ready? Handa po ba tayo 4 months? Hindi naman sinabi tayo magtitipon-tipon para tayo mag-crusade. No. I'm not speaking about that. I'm telling about everyone to one-to-one testimony to your neighbor. Alam mo ba, classmate, mahal ka ng Diyos. Nung ako'y naging speaker doon po sa San Antonio, Margalolon, the Lord moves isang simpleng lapis, napakadaming nakakilala sa Panginoon. Sabi ko doon sa mga tao, alam niyo ba ito? Lapis?
Ang lapis ay walang buhay. Pero kung sino may hawak dito, yun ang sulat nito. Ang lapis, pag may hawak kay musikero, nota ang sulat ito. Pag ang may hawak kay doktor, reseta ang sulat ito. Sino may hawak ng buhay natin? Amen? Ito ka story, sabi nyo ba, grabe, pinag-uusapan pa yun. At sabi ko, kailangan talaga ang kaligtasan ng mga tao. Katulad ng babaeng ito. Kung babasahin nyo John chapter 4, beginning verse 1, meron pong discrimination ang mga Hudyo at Samaritano. Kaya nung pumasok ang Panginoon doon, ang sabi ng babae, ikay Hudyo, ako'y Samaritano. Ba't ikay lumapit dito? Kasi mga Hudyo noong unang panahon, holy dan daw. Palibas at alam nila, nandun galing ang manunubos, na andun ang kanilang taas ang pagtingin sa sarili, ang mga lugar na ito'y makasalanan. Pero hindi nating alam, ang Panginoong Isus ay naparito, hindi para sa banal, kundi para sa mga kasalanan. Amen? Na tayong dati mga kasalanan ay binago ng Panginoon, tayo ngayon ang mayroong dahilan upang ipatotoo ang ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. Kaya let us share the word of testimony. Kailangan na ng kapitbahay mo ang maganda mong patotoo. At tayo nagpapasalamat sapagkat maraming pamilya ang naboborn again. Maraming pamilya tumatanggap sa Panginoon. Amen? Ang grupo ng card, nag-anniversary, naka-Zoom, dumadami sila. Kahapon, mga taga-card ang kasama ko, naghandog ng bahay. At lahat sila kumikilala sa Panginoon. Sabi ko, bago natin ihandog ang bahay nyo, buhay muna nyo ang ihandog natin sa Panginoon. Lahat ay nagiging avenue for winning souls. Kahit ito'y patay, kahit ito'y kasalan, kahit ito'y birthdayan, kahit ito'y dedication ng bahay, kailangan ibahagi mo ang may hawak ng buhay ay walang iba kundi si Jesus. Ang Panginoon. Are you ready to share your testimony? Huwag natin tingnan ang maliit na bahagi ng buhay mo na ikay may problema. Mas tingnan mo yung 99% na kabutihan ng Diyos na nakikita mo at dapat mong makita. Kaya sabi nga ng Bible sa ating teksto, ang sabi dito sa verse 5, I tell you, open your eyes and look at the field. Minsan, hindi natin nakikita. In the book of Matthew chapter 9, let us read verse 35. Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogue, preaching the good news. Sabi natin good news. Kasi puro bad news na naririnig. When you open your TV, a lot of bad news. Amen? Dumating na ang vaccine. Amen? Ang dami nang sinasabi, hindi pwede yan. Amen po ba? Hello? When you open your radio, when you open your cellphone, a lot of bad news you see, you read and you watch. Pero there is a one good news. We need to share ang pag-asa at ang kapayapaan ng mundo, ang Panginoong Jesucristo. Amen. Sabi nga nung isang kakilala ko, Nanay, wag ka na magbukas ng TV. Dahil pag nagbubukas ng TV, ninenervyos na. Tinuro ka ng vaccine na matay. Doon sa isa naman, tuwan-tuwa. Ano ba pabiliin mo? Amen. Yung taong gobyerno, tinurukan. Ay, binubuli naman ang pagturok sapagkat wala daw laman. Tubig lang daw laman o tinurok. Hindi natin alam ang totoo. Pero bad news yan. Huwag ka masyadong paapekto sa bad news dahil may good news ang Panginoong Jesucristo. Kaya si Jesus, ano sabi niya? Teaching in the synagogue, preaching the good news of the kingdom and healing every disease and sickness. Yaan po ang ating pong mensaheng daladala. Kaya pag ikay nagpatotoo sa iyong kapitbahay, paggagalingin ka ng Diyos ko dahil ang Diyos ko ay makapangyarihan. What we need is, let us read verse 36. When he saw the crowd, he had compassion on them because they were harassed and helpless like a sheep without shepherd. Ano ang dapat mangyari sa atin? Ang dapat po natin mangyari ay maayos ang ating mga mata. Makita natin kung paano tumingin si Jesus. Amen?
Nung nakita ni Jesus sa lahat ng tao, they were harassed and helpless, like a sheep without shepherd. Pag nakita mo ang adik, ano sasabihin mo? Adik, ganun ka ba tumingin? Pag nakita mo adik, ishare mo ang Panginoong Hesus, ang pag-asa niya. Amen. We need to see what Jesus. Kailangan natin makita ang nakikita ng Panginoon. Sapagkat pag hindi po nakita natin na nakikita ni Jesus, hindi natin mararamdaman ang compassion na naramdaman ni Jesus. Kaya hindi ka makaramdam ng bigat sa kaluluwa sapagkat hindi mo nakikita ang kaluluwa. Hindi nadidevelop ang compassion sa prayer room. Nadidevelop ang compassion when you go to communities, when you go to squatter, when you go to the people around you na kailangan ang Panginoon. When Jesus see the multitude, He feel compassion. When you see your barangay, when you see your families, ano naramdaman mo? Kailangan ko na ibahagi ang salita ng Diyos sa akin, nanay, tatay. Nakita mo kasama mo sa trabaho, ano nakita mo, ano naramdaman mo? Kailangan ko i-share ang salita ng Panginoon sa aking mga kapitbahay. Nakita mo kaklase mo, ano naramdaman mo? Kasi pag nakita natin o hindi natin nakita, hindi natin mararamdaman ang nararamdaman ng Panginoon. Si Jesus ang nakita habag. Amen? Amen po ba? Kaya sabi ko, kung ako'y may 85 years pang 85, buksan mo lalo ang mata ko, Panginoon. Amen? Kaya in 2 months' time, ang Diyos sa kumilos sa kapurihan niya, more or less 50 soul ang tumanggap sa Panginoon sa Los Baños. At marami pang tatanggap. Kaya sabi ko sa mga leader, pumunta kayo na second service. Ikukomisyon ko na kayo dahil kakalat na ang salita ng Diyos. Amen? Next month, bibili ako ng trompa, bibili ako ng amplifier na baterya, babalikan ko ang aming barangay, mga ngaral ako, nakalagay sa tricycle. Dahil ginawa ko nung araw yon. Ang sabi nila, back home. Walang pagbabago barangay. Kaya inihahanda ko lang. Kasi nung araw, sa pedicab, merong trompa ako doon, merong ACDC amplifier, may battery, may mic. Nagpipreach ako barangay, naglalabasan ng mga tao. At gagawin ko yon sa buwan ng Abril. Sabihin na nilang tayo tanga, bobo, loko-loko. Huwag lang maloko sa mundo. Maloko ka na kay Kristo. Amen? Nasa huling panahon na tayo. You need to share the greatest story of the cross. Sabihin nga natin, word of testimony. Kaya sabi ng verse 39, doon sa John, many, ang sabi doon, many, ang gata po sa word marami ang tumanggap dahil sa kanyang patotoo. In verse 30, ituloy mo na yun, anak, Matthew chapter 5, 36, 37. He said to the disciple, the harvest is plentiful, but the workers are few. Ang gawain po ng pagbabahagi ng salita ng Diyos ay hindi gawain lang ng pastor. Hindi gawain namin po ni Pastor Conrad, ng mga pastor ng community. Ang gawain po pagbabahagi ng salita ng Diyos ay hindi pang worker. If you know that you believe and saved by the Word of God, shared by someone, you need to share it to them also. Ito ay komisyon na ibinigay sa atin ng Panginoon. Amen? Mahusay ka mag-bass, mahusay ka mag-gitara, mahusay ka lahat ng gagawin mo. The question is this, may nasbahagi ng karabang salita ng Diyos. Kailangan, are you with me? A word of testimony. The second word is the word of invitation. In the book of John chapter 1 verse 45. John 1:45.
Ang sabi niya, nakita ni Felipe, si Nathaniel. Natagpuan na naman ang tinutukoy ni Moses, ang kanyang isinulat sa aklat ng kautusan, at gayon din naman ang mga propeta. Si Jesus na taga Nazaret, na anak ni Jose. Ano po sabi ng verse 46? Ang ganda. Can anything good from there? Nathanael said, come and see, said Philip. Sa Tagalog ko babasahin. May mabuti bang maaaring magmula sa Nazaret? Meron. Ito si Jesus. Tanong ni Nathanael, sumagot si Felipe. Ang word na ito, halika't tingnan mo. The word of invitation. Amen? Subukan mo lang. Yung isang sinirang kuminsan, sabi ko, bro, wag mo isarado puso mo. Parang pagkain yan. Pag nalasahan mo at nasarapan ka, pakinggan mo at balik-balikan mo. Pero pag hindi ka nasarapan sa pagkain, wag mong kainin. Pero alam naman natin, ang salita ng Diyos ay hindi babalik na walang kabuluhan. Makapangyarihan ang salita ng Panginoon. Ito ang nagbibigay ng pag-asa. Kaya the word of invitation for 4 months, mangumbida ka. O kaya ikaw ay, pwede ba ako pumunta sa bahay mo? Katulad ng ginawa ni Felipe, ni Nathaniel, na hali kayo, come and see. Kasi kailangan. Amen? Alam nyo ba ginagawa ng kaaway sa pandemic na ito? Nagto-control also the economies, but to hinder the preaching of the Word of God. Pero bobo si Satanas sapagkat may online pa rin. Amen po ba? Inihahanda ng Diyos ang iglesia for the last day. At isa sa inihahanda tayo ay patuloy na maibahagi ang balita ng kaligtasan, pag-asa ng maraming tao. Sabihin nga natin, life in mission. Life in mission. Yung pamilya ni Mrs. sa una, praise God, mamaya kasama, no? Sila Ate Aida. Mga kandado, sarado, pero binuksan ni Kristo. Saradong Katoliko. Pag nagba-Bible study ka nga kami, naggaganon pa. Pero isang araw, nung kumilos ang Panginoon, lumabas yung asawa, umupo na kinig, at tumanggap lahat sa Panginoon. Huwag nating i-measure maging Kristiyano kaya ito? Itong abogadong ito, tumanggap kaya sa Panginoon? Sarado? Ang iyong kapitbahay, sarado ang puso? Dahil may relihiyon? Sa tingin mo yun. Pero pag ang Diyos ang kumilos, si Lord ang magbubukas ng saradong pintuan nila. What we need and what you need is to testify and inviting them to the Lord. Kumbidahin natin at isama sa Panginoon. Ang may problema, lalong kailangan nila si Kristo. And pray and pray. Amen? Another word. Sa John 4:28, yung ginawa ng babae. Iniwan ng babae ang kanyang banga, bumalik sa bayan, sinabi sa mga taga-roon. Ano sinabi ng taga-roon? 29. Another one. 28. Hali kayo. Sabihin natin, hali kayo. Mismong babae nagsabi, hali kayo. Tingnan nyo, ang taong nagsabi sa akin na lahat ng ginawa ko, siya na kaya ang Kristo? Kaya ang magiging word natin ay, hali kayo. Amen. Hali kayo sa tahanan ko. Babahagi na mo siya. Alam mo ba ang Panginoon? Ikalat natin ang salita ng Diyos. Amen. Kahit hindi mo siya maisama sa church. The healthy church ay hindi sa seating capacity. The growing church is based
on sending capacity. Meron ka nga 200 nakaupo, hindi namang humahayo. Okay na ang 20 na humahayo. At patuloy nagbabahagi ng salita ng Panginoon. Amen? Amen po ba? Kaya alam niyo ito, binigay sa akin ng Panginoon. Challenge. 4 months. Amen. Sino dito nagtatrabaho? Taas ang kamay. Can you commit to the Lord, to soul, 2 kaluluwa lang sa loob ng 4 na buwan? Amen? Huwag ang motibo mo, maisasama ko to church. No. I am not motivating everyone to share the gospel and to be saved, to bring to the church. No. To save their soul. Para iligtas sila at maligtas. Amen? Kasi ang daming malalaki church, hindi naman napupuno ngayon. Sa bahay pa rin. Kaya ang kailangan natin ay ibahagi ang salita ng Diyos sa bawat tahanan. Na ang bawat tahanan ay magiging bahay-sambahan. Mga tatay mismo ang naglilid ng Bible study. Ang nanay. Amen? Kailangan natin ibahagi. Kailangan natin ibahagi. Katulad ng babaeng ito. Halika kayo, tingnan ninyo ang taong nagsabi sa akin. Alam nyo ba, hindi kagad umalis yan dyan. Tumigil siya na ilang araw dyan. At marami nakakilala. At according to the history, lahat ng tao sa kanilang lugar ay nakakilala sa Panginoon sa Kristo. Biglang nabago. Dahil ang Diyos ay Diyos ng pagbabago. What we need is to share the testimony and inviting them. 1 Corinthians 9:19. Unang Korinto 9:19. Malaya ako at di alipin inuman, ngunit nagpapaalipin ako sa lahat upang makahikayat ako ng mas marami sa Panginoon. Alam niyo si Pablo very balanse. Nung siya naging Kristiyano, hindi niya kinalimutan ang mga Hudyo at Hentil. Minsan kasi nung tayo na born again, ayoko na sa sanlibutan, ayoko na sa kapitbahay ko. No! Lalo kanilang kailangan. Ang dapat mo'y makisama ka. Ang nabago lang ay hindi ka na makikisama. Are you with me? Pwede kang makisama, huwag ka lang makikisama. Si Pablo, ang ganda na sinabi niya, sa piling ng mga Hudyo, ako'y namumuhay tulad ng isang Hudyo upang mahikayat ko sila. Kahit na hindi ako saklaw ng kautusan, nagpapailalim ako rito alang-alang sa mga nasa ilalim ng kautusan upang mailapit ko sila sa Diyos. Ang mahirap kasi, nagbabanal-banalan tayo, ayaw tayong pumunta doon sa mga kasalanan. Samantalang si Pablo, very balance. Lalo kanilang kailangan. Huwag ka lang makikisama, pakisamahan mo sila upang maibahagi mo ang salita ng Panginoon. Amen? Nung nakausap ko yung tumugtog sa'yo, na nagkasakit daw siya, hindi na siya makagalaw. Sinner ni Maki, Pastor, magbasa ka ng Bible. Wala siyang ginawa kundi mag-Bible lang. Ayun, kumakanta na naman. Ang kailangan kasi, mai-offer mo yung solusyon. Amen? Kaya si Pablo, marahil si Pablo may barkada. Mga Hudyo, mga Griego, mga Hentil. Pero nung siya na born again, nakilala niya ang Panginoon, hindi niya iniwanan ito. Dahil yun nga ang kailangan nila, si Jesus. Kaya ang sabi niya, sa verse 21, sa piling naman ng mga Hentil na hindi saklaw ng kautusan ni Moses, ako'y nagiging parang Hentil upang sila'y mahikayat ko rin. Subalit hindi ito nakangahulugan. Hindi ko sinusunod ang mga utos ng Diyos. Hindi nangangahulugan na puro kayo nakibarkada, doon sa dati mong barkada, ay sinusuway mo. Ang kailangan mo lang ay mahikayat sila sa Diyos. Amen? Yung mga teacher, yung mga kasama sa trabaho, yes. Pero paano mo sila mahihikayat kung hindi ka bababa sa kanila,
kung hintil man yun o Hudyo. Para sa kaligtasan, wala kang sinisino basta madala mo kay Kristo. Amen? Subalit ito hindi nahulugang hindi ko sinusunod ang mga utos ng Diyos sapagkat ako'y nasa ilalim ng kautusan ni Kristo. Kasi meron exaggerated Ay, hindi na pwede. Kasi ako'y Christian na Nakuha mo ba? Amen? O yung pisang ko na nasa Roma, umuwi yan. Best friend ko siya, kamag-anak ko pa siya. Biglang umuwi. Ay ako'y nagpapastor, nagmimisyon. Biglang pumunta sa bahay, kinuha yung long sleeve. Meron po ba long sleeve na iwanan si pastor? Yung pala gagawin akong best man. Sa kasal. Umuwi ako sa ano? Ay, nandiyan si Mulo, kinuha mo, sinukatan na kay best man. Sa kakasin, Santo Domingo Church sa Quezon City. Katolik yun. Pero 3 oras lang akong sasama sa kanya doon, mawawala na ba yung ilang oras na pagiging magkaibigan namin? Paano ko may babahagi? Nohoy dumating sa araw na yon sa hotel, sama-sama kami nagpunta. Pinsan, salamat. Kala ko hindi mo ko sisiputin. Sabi ko, pinsan, nung nakilala ko si Jesus, nasa puso ko. Pero bilang pinsan kita, alam ko ang aking Panginoon. Nasa loob man ako dahil sa iyo. Pero alam ko pananampalataya ko. O naandun ako. Pero pagdating sa reception, nag-share ako ng Word of God. At sabi, yan ang Kristiyano. Kala mo kasi iba, dumalo na sa born again. Ay, yung mga taong kaibigan niya, ang tingin na makasalanan. Hindi nila alam, ang Panginoon ang gusto makasalanan. Ano naging abin nyo? Ang ngayon, nakakilala sila sa Panginoon. Amen? Hindi ka nakikisama. Alam mo kung saan ka naroon. Katulad ni Pablo. Subalit hindi ito nangangahulugang hindi ko na sinusunod ang mga utos ng Diyos. Sapagkat ako'y nasa ilalim ng kautusan ni Kristo. Ang dahilan lamang ito. Sa piling ng mga hintil na hindi sa klaw ni Moses, ako'y nagiging hintil. Upang sila'y mahikayat ko rin. Paano natin mahihikayat ang kumari mo? Paano natin mahihikayat ang kamag-anak mo? Kung hindi mapupuntahan sa bahay nila. Religion is not the matter, the differences. Ang mahalaga may i-share natin ang salita ng Panginoon. Sabi nga sa mga kapatid niya, marami ng tao nag-aaway-away sa religion. Pero relasyon ang kailangan natin buuin. So, doon sila nakakilala. Tanggapin mo, Panginoon. Amen? Amen po ba? Dahil ang Diyos ay patuloy na magliligtas sa ating panahon. Alam niyo yung nangyayari ngayon? Walang matigas na puso ang hindi tatanggap sa Panginoon. Ang hinihintay lang, ikaw na magpatotoo. Ang dami ng problema nakatayo. Gusto na ikalapitan. Pero ang kailangan lang, ikaw magsalita sa kanila. Si Jesus ang dahilan ng lahat ng ito. Handa po ba tayo magsalita sa kanila? Amen? Handa na sila? Handa na sila. Yung kapitbahay namin may-ari ng talipapa alam niyo ako'y pastor. Yung pala, dati siyang Christian na medyo gumewang. May dumibin siya pumunta sa bahay. Pastor, ihandog mo nga itong motor ko. Sabi ko, saan ka ba dati nadalo? Kay Pastor Senen, ay sige. Yun. Pinuntahan ng leader ni Pastor Senen. Nanumbalik na. Amen? Ay hindi naman, sabi ka na dumalo. Minsan nag-aagawa ng set sa tupa. Amen? Tupa ko yun, ba't nadalo sa'yo? Nakuha niyo po ba ako? Si John Singa, di ba? Kinapros ako. Nagkataon yung kanyang pamilya ng girlfriend niya, naandun, okay lang. Bakit? Hindi ka naman sa iglesia, ibang iglesia Ang mahalaga ngayon, may share natin ang Word of God. Kaya sabi ni John C. Pero ikaw magkakasal sa akin, Bishop, okay, no problem. Amen? Hindi na puputol ng kanya-kanyang relihiyon ang relasyon. Lalo pa natin tayong lumapit sa kanila dahil kailangan nila ang kaligtasan ng Panginoon. Nadi-divide ang body of Christ because of religious
fanaticism. Amen po ba? Last one. 1 Corinthians 4:15. Kahit magkaroon pa kayo ng 10,000 tagapagturo sa pamumuhay Kristiyano, iisa lamang ang inyong Ama, sapagkat kayo naging mga anak ko sa magitan kay Kristo, Jesus, na sa magitan ng magandang balitang ipinapangaral ko sa inyo. Ang huli, mga kapatid, the word of encouragement and caring to them to be a father. Sabihin natin, to be a father. Alagaan natin bilang mga anak ang ating mga dinadala sa Panginoon. Kung kayo man ay napupuntahan, napagsasabihan, pasalamat ka dahil itinuturing kang anak ng iyong Bible teacher. Ikaw ay inaalagaan at pinagsasabihan. Amen? Amen po ba? Kasi yan ang panuntunan ng Panginoon. Kaya sabi diyan, maraming ka tagapagturo. When you go to other nation, teacher. When you go to other place, teacher. When you go to other church, teacher. Batandaan nyo, sabi ni Pablo, ako'y nagiging ama ninyo dahil kay Kristo. Amen? Kaya meron tayong tinatawag na pamilya. Amen po ba? Tayo nagpapasalamat sapagkat the life in Christ honor me as a father of faith. And every life in Christ member honor your area pastor. Amen? Magpasalamat po kayo sa ating community pastor na nabibisita kayo, napupuntahan kayo, hindi dahil kayo attendees, kundi dahil kayo itinuring na anak sa pananampalataya. Amen po ba? Na may pakialam sa inyo. Amen po ba? Ako anong araw tinagtataguan ko pastor ko. Ano ba itong taong to? Hindi na ako tinatantanan. But one day when I realized that I need somebody encouraging me, caring me, rebuking me, and training me, I decided to follow and to be submitted to the authority. Kaya purihin ang Panginoon. 36 years na akong Christian. At ang father in faith ko na naging alaga sa akin, nangulit sa akin, nandun na sa Australia. Na sabi niya, Jim, I'm so happy. You're very successful. Kasi friend ko siya eh. Gagamitin ka pa ng Panginoon. Nakita ko mga anak mo sa Facebook. Dire-diretso ka lang. Kahit iba na ang pangalan ng church natin at pangalan ng church niya, hindi nababago ang pag-aalaga at pagpapalakasan. Amen? Amen po ba? Kaya sa panahong ito, kailangan namin magpaalaga kayo at aalagaan naman kayo. Amen? Kaya pasalamat tayo dahil wala tayong mga full-time na ibang mga gumagawa. Pero sila'y nag-aalaga. May mga kababaihan, may mga kalalakihan, meron po tayo 10 midweek house churches na may mga nakalagay na pastor. Magpaalaga lang tayo. Amen? May youth pastor tayo, may community head po tayo. Magpaalaga tayo. Dahil pag may nag-aalaga, yung inaalagaan, lumalakas. Amen? Pag hindi ka nakapag-alaga, ang tawag doon, orphan. Kita niyo yung orphan? Yung sumasabi sa jeep, nanghihingi para may makain. Kasi walang magulang na nagbibigay. Pero kita niyo yung mga bata na may nag-aalaga, mahimbing ang tulog. Lumalakas. Ganon din po sa espiritual. Ganon sa espiritual. Kaya, young pro sector, boys and girl,
Meron tayong mga pastor dyan, may children, bukod pa ang ministries, designed by the Lord and enough to encourage everyone and to minister and care. Amen? Ako bilang inyong pastor, meron din naman kaming asosasyon ng mga pastor. Nangyari, ako ngayon ang chairman, meron kaming humigit kumulang 60 church, 60 pastor. Kaya sinusuyod ko yung mga barangay na pastor, palakasan. Pero meron ding nagpapalakas sa amin. Kaya pag kami magkakasama nila Pastor Senen, Kuya Angel, wala akong ginagawa, kundi magpalakas. Sabi siya, kaya mo yan. Nasa likod lang kami ng UPC. Amen? At sa Life in Christ, tayo po ay mag-aalagaan. Amen? Mag-aalagaan tayo. Una, alagaan nyo ko sa prayer. At salamat sa mga nagpipray. May mga gising. Sabi nga, ay ingat. Parang ikaw, pag nakakapunta ka sa, masosuffocate ka, mawawalan ka ng panghinga. Pero napakabuti ng Diyos, ramdam ang pananalangin. Kaya, what we need today, as we wait and do the Great Commission, magtulungan tayo. Amen? I need prayer, you need prayer. I need encouragement, you need encouragement. Alam niyo ba si Pablo nung nakabilanggo, hindi siya makalaya. Ang bilangguan naman nun, hindi nakapakaw sa kamay. Ang paa. May kahoy na nakaganon, nakapakaw, kaupo. Pero purihin ng Panginoon dahil naandun si Timoteo. Ang sabi ni Timoteo, Pablo, narito lang ako, tinatapik. Alam niyo ba, kaunting tapik niyo lang, malakas na kami. Amen? Yung sabihin mo sa chat, Bishop, narito lang kami. Alam niyo ba, kalakasan na yon? Amen po ba? Kasi lahat tayo ay nangangailangan nun. Kaya kami, walang tigil. Mga UPC, ganyan. Kuya Philip, may edad na, pinupuntahan namin, hindi na makalabas. Biglang yung tanda niya. Kaya lagi siya nagpapasal. Jim, thank you. Sa padala mong ganito. Jim, thank you. Kasi kailangan natin. Ang dahilan kung bakit pinagpapala tayo upang maging kamay ka sa ibang tao. Kasi kahit ganun pagpapala mo, may iwan mo rin yan eh. Nakuha niyo po ba? Kaya sabi ng Bible sa Proverbs, who repress other will be repressed. Pag ikaw'y nagbiginhawa sa iba, pagiginhawahin ka rin. Nakuha niyo po ba? Unala ko sa leader natin sa Las Baños, sa bahay. Okay, kuya, mag-aaral akong Bible, wala pa akong sapatos. Kumuha kagad ako ng sapatos. Ayan. O isang araw, may nagbigay naman sa akin bagong sapatos. Ganun lang yun eh. Nag-repress ka na iba. Nag-meeting kami. Bisya, may galing akong sapatos, galing hindi ka sa akin Adidas pa. Biro mo yun? Nag-repress ka lang ng sapatos. Kasi kung ano tinanim mo, anihin mo. Amen. Ilang pamilya natin, nag-repress sa amin ng pandagdag sa bahay. Ngayon, ang mga anak, tigi-tigisa ng bahay. Nakuha niyo ba? Kasi nag-repress ka sa panahon ngayon. At tayo nagpapasalamat ang Life in Christ. Wala tayong utang sa rent. Hindi tayo naputulan ng kuryente. Tuloy ang internet. Lahat tuloy. Nakakabili pa tayo ng mga gamit. Bakit? Dahil sa inyo. Una, dahil sa Diyos. Ikalawa, dahil sa inyo. May nagdi-deposits ng online, ng tithes and offering, sa face-to-face. Amen po ba? Yung ilang kaibigan kong Koreano, nag-extend na naman sa akin ng tulong sa scholarship. Amen po ba? Na makarepress din sa iba. At ang Diyos ay patuloy na kumikilos. Kaya, habang tayo naghihintay sa ating Panginoon, lalo tayo magpakatibay at magpalakasan. Inspirasyon ko kayo, inspirasyon natin si Kristo.
At marahil minsan, nagiging inspirasyon nyo rin ako. Amen? Ito'y dahil sa Panginoon. Kaya life is amazing, winning is our calling. Life in Mission 2021. Tell the world the greatest story of the cross. Share the word to the world. Share your testimony. At makikita natin, in 4 months, marami nang nadagdag sa naliligtas. Hindi nadagdag sa church, ha? Hindi tayo nagpaparami ng miyembro bagamat kailangan din natin. Pero hindi yan ang primary reason why you need to share the word. To save and to be saved. Tayo po tumayo. Umawit po tayo na isang awitin, To God be the glory, to God be the glory. Hallelujah. Yes, tayo magpuri sa Diyos, magpasalamat. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood He has saved me. With His power He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Sing it for the last time. To God, salamat dakilang Diyos. Sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng pasalamat, sa lahat ng katagumpayan. Salamat, Panginoon, for your reserve of your name. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming pasalamat. Ang lahat ng kalwalhatian ay sa iyo lamang. He has done. Sumabayan lahat sa maikling panalangin, Panginoong Yesus. Salamat po sa iyong salita. Ito ang panahon upang makapagbahagi kami ng salita sa ibang tao. Gamitin mo kami. Bigyan mo na kami ng kalakasan at kapangyarihan sa magitan ng Santong Espiritu. Inihahandog namin sa iyong aming pamilya, ang aming kapitbahay, ang aming mga kaibigan, kasama sa trabaho, kasama sa eskwelahan. Ihanda mo sila at dalangin ko na pag narinig nila ang patotoo at kaligtasan, ay tanggapin nila ikaw bilang Panginoon. Salamat, Panginoong Yesus. Sa iyo po ang papurit pasalamat. Itong aming dalangin. Amen and amen. God bless us all. Sige po, makakaupo mo muna. Amen. Ayan. Na-bless po ba tayo sa word na shinare na Bishop? Amen po. Okay. So, dadako po tayo sa tithes and offering. So, ayan. Malachi 3:10 says, "Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it." Amen. So, as we know po, Malachi 3:10 is a command and we should obey what the Lord says. Amen po ba? So, again, tithe means 10%. So, 10% po ng 10% ng ating gross income before any deduction, before any contribution po, di ba? And before tax. Ayan. The Bible says, if we do not give our tithes, tayo ay nagnanakaw sa Lord. Amen.
Sino po ba yung magnanakaw sa atin? Wala po sa atin, di ba? Wala po sa Life in Christ. So, ibigay po natin yung ating tithes, yung nararapat para sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Amen. So, offering po, Proverbs 3:9 says, honor the Lord with your wealth and with the first fruits of all your produce. So, honor. So, do we want to honor the Lord? Amen. So, do we want to serve God? Amen po ba? So, according to Matthew 9:36, when he saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. So, ayun po yung nabanggit ng ating bishop kanina, di ba? So, one of the ways to serve the Lord is through giving, di ba? One of the ways para makapag-win din ng soul is through giving. Dahil ginagamit po yung ating pagbibigay sa paghayo and yung expenses dito sa church, amen po ba? Upang mas maraming pang mapahayagan ng salita ng Diyos. Amen po? So another thing, Proverbs 11:24, one gives freely, yet grows all the richer. Another withholds what he should give, and only suffers want. So ika nga, it is better to give than to receive. Proverbs 11:25, whoever brings blessing will be enriched, and one who waters will himself be watered. Amen. Ayan, yun po yung turo ng ating bishop na yung principle of sowing and reaping, di ba? Lahat ng itatanim natin ay tayo mag-aani. So, give and it will be given to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over, will be put into your lap. For with the measure you use, it will be measured back to you. So, Philippians 4:19, and my God will meet all your needs according to His riches, to His glorious riches in Christ Jesus. Amen po ba? So lahat po ng ating binibigay sa Lord, sabi nga, we cannot outgive God. So, babalik po sa atin yung ating ibinibigay sa Lord in forms and in ways na hindi natin inakala. Amen po ba? So, lastly po ay, syempre, even though nagbe-bless ang Lord, i-check natin yung motive natin, yung ating heart sa pagbibigay. Even though tayo ay given na i-bless ng Lord, kapag tayo ay nagbibigay, dapat we do not expect anything in return. Na ang motive natin, magbibigay ako dahil makaka-receive ako ng mas malaki. Hindi po. Ang motive natin sa pagbibigay ay dahil gusto natin mag-serve sa Lord, gusto natin i-honor ang Lord, and dahil mahal natin ang Lord. Amen po ba? Amen. So, ihanda po natin yung ating offering and tithes. Sige po, tayo po yung manalangin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, for this morning and for the words that we received through our bishop, Lord. Bless everyone, O God, and bless our bishop, O God, na yung ginagamit sa pagpapahayag ng iyong salita. And Lord, we pray, O God, na patuloy na pagpalain mo, Panginoon, ang mga nagbibigay, O God, para sa iyong iglesia, Panginoon. And Lord, we pray, O God, also, O God, for those who do not yet have the ability to give, Panginoon, we bless them and bless our hearts, O God, sa aming pagbibigay. Thank you, Jesus. We know, O God, na ito'y magamit, Lord God, upang ma-expand ang iyong kingdom. Thank you, Lord, and we ask, Lord God, na ikaw ang mag-bless sa bawat isa, Lord Jesus. Thank you, Father God. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen. I won't hide it. Jesus, I believe in you, and I wouldn't go to the ends of the earth, to the ends of the earth. For you, I know that you're Son of God, and all the world will see you are. Okay, palapakan natin ating Panginoon. Today, Hyper Sunday, at magtitake po lahat tayo ng Holy Communion, which is po talagang pinagbili ng ating Diyos, na always alalahanin natin ang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Meron pong dalawang pinapahulugan dito that took significance. The bread and the wine nagsisignify ng sacrifices and covenant. Once and for all, ang katawan ng ating Panginoon, ang nabayubay sa krus, ito po ay isang sakripisyo
At ang dugo niya tumigis, yun po ay ang tipanan ng Diyos sa atin. Na dati po ay dugo ng hayop during the time of Isaac, but much greater now and today dahil dugo ng ating Panginoon sa Kristo. Tayo po pag-pray. Tayo po lahat tumayo. Ama namin banal, maraming salamat sapagkat muli kaming tatanggap ng tipanan mo. Your very much love to everyone na binigay mo ang iyong buhay as a sacrifice and your blood bilang covenant. Pagpalain mo ito, Panginoon. At sa pagtanggap namin, Panginoon, sumaamin ang benepisyo ng krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Santong Espiritu. Amen and Amen. Heal my heart and make it clean, and open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you have loved me. Break my heart for what breaks yours, and everything I am for your kingdom's cause. As I walk from earth into eternity. Meron na po lahat? Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Itaas po natin ang tinapay at ang sal. Ama namin banal, kami nagpapasalamat. Inaalala namin ang ginawa mo sa krus at patuloy mong igawad sa amin at sa mga susunod na henerasyon ang benepisyo sa magitan ng tinapay at ng sarong ito. Kami naligtas, napatawad sa aming mga kasalanan at naging walang hanggang tipan mo na ikaw ay patuloy mong na kami iyong patuloy na alagaan. Sa ipo namin niyahandog muli ang aming buhay at sa pagtanggap namin ng dalawang elementong ito, maraming salamat sa tipan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Sabay-sabay po natin subon, tinapay at inumin ang sarong. Praise God. So, tayo po yung manalangin sa closing prayer. Any announcement? Short meeting lang po ng kalalakihan. Kay Charlie, sila Kuya Victor. Mga mens, may meeting lang po tayo konti. Okay, tayo po yung manalangin. Tas po natin ating mga kamay. Ama namin Diyos, maraming salamat sa iyong salita. At ngayon pong hapon sa aming pag-uwi, sumaamin ang pag-ibig ng Diyos Ama, pagkapala ng Diyos Anak, at ang pagkispisa ng Santong Espiritu. Ang pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless you. Happy anniversary. Men's, please remain.